Itoong mga petisyon sa dagdag pasahe ng iba't ibang transfer group susunod na didesisyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. At yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. May mga nakabinbin pang petisyon para sa dagdag pasahe ang ilang transport group at inaasahang pagdidesisyonan nito ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa susunod na linggo. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Vigor Mendoza II, kabilang sa mga humihiling ng fare hike ang mga operator ng UV Express, regular taxi at motorcycle taxi. Sinabi niyang sinusuri pa ng ahensya kung makatarungan o justified ang hiling na provisional increase bago ito aprobahan. Ipiniliwanag din ng ahensya na kailangan dumaan sa tamang proseso at konsultasyon ang planong 5 pisong dagdag pasahe na ihahain ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston bago ito mapagdesisyonan. Yung regular taxi, yung UV Express, kasi kaka-file lang nila last week, and yung motorcycle taxi, pending petition. Kapag decide on this next week, we will look into the possibility kung justified ang provisional increase. Tiniyak ni Mendoza na patuloy na minomonitor ng kagawaran ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Anya, kung bababa ang presyo ng langis, maaari ring magpatupad ang ahensya ng provisional reduction o pansamantalang pagbaba ng pamasahe. Binigyan din ng ahensya na mananatiling ipinatutupad ang mga umiiral na discount tulad ng 20% fair discount para sa senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante tuwing school days. Pero immediately, once the price of fuel drops below the 75 peso level, may provisional reduction po yan. Immediate po kung pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibabago natin. Samantala, bumuelta rin si Mendoza sa pahayag ni Manibela President Mar Valbuena na sampal sa mga driver ang dagdag pasahe sa jeep. Giit ni Mendoza, hindi piso kundi 2 piso ang itinaas sa base fare ng jeepney mula sa dating 12 pesos na naging batayan ng ahensya para sa provisional fare hike na ipatutupad sa Marso 19. Dagdag pa niya na kung nakukulangan pa sila sa dagdag pasahe, i-file nila ang kanilang petisyon at handa itong suriin ng board. How can they claim something they did not even file? Yung mga petitioners are not saying that. Madaling magsabing sampal lang eh. Ba ang 1,000 piso isang araw? I understand. Umakyat po presyo ng produkto. Board ito, it's give and take. Balansin ito na ito. Kasi it's an all-of-government approach. Hindi lang naman ito ang solusyon eh. It cannot just be transport fares. Kasi kakailan ng ating mga pasahero, binabalansin po natin dyan. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.